pinakaunang topic natin, ha? Ito, good news to, ha? Malapit na makulong si Mike Defensor. Wow! Ha? Ayos! Ito kasi pangyayari dyan. Naalala nyo ba yung ni-raid yung sinasabing negosyo ni Mike Defensor dyan sa Ortigas. Pasig, sa Ortigas, na sinasabing meron daw prostitusyon, meron daw illegal na droga. Tapos, ang ikakaso yata sa kanya, human trafficking, no? Qualified human trafficking. Oo. Medyo mabigat yun. Walang piyansa. Kung hindi ako nagkakamali, walang piyansa yun. Ibig sabihin, kapag naaresto siya, malamang talaga sa alamang, doon sa sakulungan aabutin ng Pasko habang buhay niya, kung anong kalalabasan ng kaso niya. Ngayon, etong si NBI Director Matibag, talagang pinapalakpakan ng ating mga kababayan kasi nagpapakitang gilas. May mga nagsasabi na nga for senator na raw to, pag tumakbo, iboboto na raw nila kasi nagpapakita ng trabaho, nagpapakita ng resulta kasi hindi naman natin may tatanggi. Masipag at matapang talaga etong si Matibag. Ngayon, etong mga DDS naman, ang take naman nila rito sa ikakaso kay Defensor, panggigipit na naman daw dahil sa 18 Marines. Wala raw freedom of speech dito sa atin. Kasi nga, itong ginagawa nila kay Mike Defensor, paraan daw to para manamig ang 18 pretest. O kayo, anong basa nyo dyan, Yam? Ka-coffee? Ako, palagay ko, hindi siya makakalusot dito eh. Dahil alam ng maraming tao na siya ang beneficial owner nitong establishment na to. Pag sinabi po natin beneficial owner, kahit hindi ikaw po ang nakapangalan sa mga dokumento, sa legal papers, sa SEC, sa DTI, sa business permits, etc., no? Kapag talaga may ibang basihan na masabi ikaw ang talagang tunay na owner, pwede ka pong makasuhan. Correct. And yung sinasabi mo pre na ito ipanggigipit lang kay Mike Defensor? Definitely hindi. Hindi kasi talaga. may mga kuha tayo ng video. Nakita natin doon yung mga babae, mga prostituted women, no? Kasi mga biktima din po sila, no? Paano panggigipit yan? Kasi kung panggigipit yan, lahat ng DDS, lahat ng critical sa gobyerno, sasampahan ng qualified human trafficking. Pero hindi eh. Iba yung kay Mike Defensor kasi may ebidensya, kaya sasampahan siya ng kaso. And kung sinasabi ninyo para patahimikin lang ang 18 Marites, tahimik na po kayo ng 18 Marites kasi sirak-sirahan yung kanilang credibility. Wala nang naniniwala sa kanila dahil sa dagdag bawas silang affidavit, wala nang naniniwala sa kanila. In fact, nakikiusap na nga sila eh. Burahin lahat ng kaso. Yan ang sinasabi ni kanilang abogado, si Baligod. Burahin na lahat ng kaso kasi may pending case, etc. Wala na pong relevance itong 18 Marites na yan. So hindi nila pwedeng gamitin na dahilan yan kung bakit sasampahan ng qualified human trafficking itong si Mike Defensor. Qualified human trafficking, it means non-bailable yan. No? Kaya ang susunod na tanong, at very interesting Palerisa kagaya kaya to kay Bato na magtatago? Ang sa tingin nyo? Ako sa tingin ko, oo. Posible. Ako posible. Posible din. Agree ako. Antayin yan magpalit ng administrasyon tapos doon lalabas yan. Hindi kasi ito si Mike Defensor matakaw sa media to eh. No? Hindi to parang mabubuhay ng hindi nakaharap sa media o hindi ina-announce lahat ng ginagawa no? Kung ma-aresto siya at makukulong na non-bailable, no? Hindi na siya makakaharap sa media, hindi na siya masyado makakapagsalita. So ang pwede niya ay magtago at ituloy pa rin ang kanyang paninira sa gobyerno sa Pangulong Bongbong Marcos tulad ng ginagawa ni Harriet. Pero malamang talaga magtatago to kasi kilalang-kilala talaga kapag may dugong DDS ka, pag may dugong DDS ka, ibig sabihin ka agad yan, duwag ka. Magtatago ka. Wala kang paninindigan. Tingnan mo na lang si Bantag. Tago. Si Roque. Tatago. Tago. Saldico. Atong Ang. Di ba? Sino pa ang isa, pinakasikat, si Calvo. Sino? Si Teves. Pero nahuli na. Hindi, si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa. Di ba? Baka kalaunan, si Wiggy, magtago na rin yan. Di ba? Kapag Posible. paglabas yung warrant of arrest ni Wiggy, baka magtago na rin yan kahit matanda na yan. Di ba? O kaya malamang sa alamang, etong si Mike Defensor, kasi may dugong DDS, magtatago rin Buti yan. pa pala si former Secretary, DPWH Secretary Bonoan, no? Umarap siya, no? Umarap, no? Kahit matanda na, no? And buti pa rin si Jinggoy. Buti Si Jinggoy Estrada, no? Si At Jinggoy, least kahit saka paano humarap. Bong Revilla, no? Inaharap ang kanilang mga asunto. Alam mo, mas bilib pa yung mga taong bayan sa ganyan, yung hinaharap yung mga binabato sa kanila, diba, na akusasyon. Kasi, sabi nga nila, kung wala kang kasalanan, harapin mo. Bakit di ka magpapakita? Oo, di ba? Sana, ganun rin gawin ni Mike Defensor. Total, sabi niya, wala siyang kasalanan, panggigipit lang to, pag-iimbento lang, harapin niya sana. Oo. At wag niya hayaan. Gumaya siya, kalabato,
na magtatago kasi hindi maganda kasi kilala siya. Kasi saka alam ng taong bayan na ang pagtatago o yung tinatawag na plight is an admission of guilt. Oo, pag-amin na yan. Kapag the moment na magtago ka, no, katulad ng ginagawa ni Bato, ibig sabihin Parang guilty ka sinasabi mong sa guilty. inaakusa Oo. sa'yo. Ang masaklap niyan, ako mukhang magagalit na naman si Aling Maliit niyan. Si Onanay. Si Onanay kasi recently parang sunod-sunod yung kapalpakan ni ni Mike Defensor eh. 'Di ba kasi alam naman natin yan, nababalitaan ninyo, no? May mga nagsi-circulate na reports online na talagang si Mike Defensor, kumbaga ano lang ito eh, tagagawa ng dirty work siya, may May nagko-control yan sa nag-uutos taas. talaga dyan. O may May nanay yan, may may Onanay. nagkukumpas. O, may May nagkukumpas yan. So medyo, I don't think na masaya pa si Onanay sa performance ni Mike Defensor dahil sunod-sunod yung kanyang kapalpakan. I'm sorry. By the way, Kakopi, nakita ba tayo, napapanood ba tayo sa YouTube ngayon? Oo, nasa YouTube ba? Sino nakikinig sa parang hindi? Ayan, Parang may YouTube, hindi. may YouTube. Ah, meron? Okay. O yan, mga kababayan ha, balik tayo rito kay Mike Defensor ha. Inuulit po natin ha, walang kinalaman si PBBM dito kung kakasuhan to, kung maaaresto, walang kinalaman. Kasi ito ay dahil sa negosyo doon sa Pasig na may mga nakitang maraming anomalya. Kaya siya kayo. Hindi, kwento na natin. Ano ba nakikita doon sa negosyo niya? Basta maraming babae. Bakit ba pag may maraming babae? Ano ba yun? Pag maraming babae, maraming waiter. Hindi, ganun ba yun. Parang club. Yan po yan. Parang club po yan. Yung club na yan, meron mga VIP rooms. Parang nakapunta ka niya yata doon. Hindi ba? Ay, di ba ba? Ano pangalan? Colorado? Ano pangalan yan? Hindi. Parang New York yata. Ako nakapunta na yan eh. Oh. Pero hindi sa club. Nakapunta na ako dyan. Ginagawa pa lang yan. Dahil ako nag-supply ng lahat ng kitchen equipment dyan. Chicago Bulls. Kaya alam ko. Oo. So, Ah. ginagawa doon, may mga babae doon. Tinetable yung babae. Kapag gusto mo, kapag hindi ka kontento sa table, pwede mong dalhin sa taas. Kaya ano, Kasi nakakonect siya sa isang hotel. May ano daw pala yan eh. Palapag-palapag yung hotel na yan. Definitely, may mga floors yan. Merong dedicated floors na connected doon sa KTV. Kasi ang kanilang permit, KTV lang yan. Di-joke lang supposedly, di ba? Tapos, syempre, kung may meron, tapos gusto ng meron, nakakonect na yan doon sa hotel na yan, sa Blue. at may Kaya, pinakita- kaya pasok na pasok sa human trafficking kasi hindi lang naman yung ang ginagawa ng mga babae dyan is yung kakausap ng guest o magiinuman kayo, may Oh. ladies drink, gano'n, no? Hindi. Meron pang extra than that, no? Yun nga, pwede mo siyang dali sa private room at kayo na bahala kung anong gagawin sa private room. Mga tatawag na ngayon yan, hindi na GRO, hindi na Kaya UFA human GRO. trafficking talaga. Oh. Kaya pasok na pasok. Kaya nangyari, itong NBI, hindi naman papasok yan ng ganyang raid nang hindi nila alam na o na hindi confirm yung Ah. ganung kalakaran. Mhm. Kaya yung mga agents nila nag-try ng mga babae doon. at Kaya- nakumpirma nila. At nakonfirma na may ganung usapan talaga. May Kumbaga, na-entrap sila. na-entrap talaga Parang sila. masarap magtrabaho sa hindi. Yung taga-try lang, no? Okay. Kailangan ba? Abogado ron, hindi, no? Either CPA ka, ay di ba meron kasi may mga taga-try lang. informants. Taga-try Hindi, lang. may mga tinatawag tayong assets, may mga tinatawag Oo. tayong informants, not necessarily lawyers. Baka pwede ka doon, pre. Pwede, Di ba? pwede gumawa dito sa mga asset. Oh. Tama si Kakopi, yung mga asset, pwede gawin yan. Oh, pero ito mga kabayan, ha? Hindi gusto mo ba mag-asset? Hindi, ayaw ko, ha? Ito mga Yay! Palarista! Ito mga kabayan, ha? Yung mga nahuli ron na mga, di ba may nahuli pang, chongki? May pinagbabawal na Oo. gamot, no? Doon walang tinanim kasi sinasabi dati nung kaputukan yan, sabi ng mga dealers, itinanim lang niya, wala pong itinanim Planted daw, doon. planted. Oo, walang planted doon, lahat po yun ay naka-live yung reporter eh. Recorded yun. Hindi, may reporter Emil Sumangil. na naka-record eh. Hmm. Oo, di ba? So yun, makikita natin, legit talaga yun. Na walang tinanted doon at ito ay walang kinalaman si PBBM, wala itong kinalaman sa freedom of speech ni Mike Defensor. Ito ay may kinalaman sa nangyayari doon sa establishmento. Siya may ng building, di ba? Sa establishmento niya. At kaya siya ay masasampahan na ngayong Biyernes. Itong Biyernes kaso. pa. Ngayon, Oo. Biyerkules, so 2 days to go, no? Dalawang Masasampahan araw ng na lang kaso. bago magtago. Ang problema kay Mike Defensor, Dalawang mabilis araw kumilos bago eh. magtago. Mabilis kumilos yung korte. Oh. So, ma-determine ang probable cause, wag issue na ng warrant yan. Naku, bago mag-SONA, may nagtatago na naman na isang Isipin mo, Mike no? Hindi, Defensor. ang question ko doon, NBI ba magpapile ng kaso sa DOJ? Kasi mukhang ganun eh. Ganun, Ganon. So, ibig sabihin na hindi pa automatic magkakaroon ng warrant. Wala pa, arrest. wala pa. So, determine muna Preliminary pa lang yan. ng DOJ sa kasong isasampa ng NBI kung merong certainty of conviction. Correct. Yung threshold ng ebidensya na kailangan ma-meet, no, para kasuhan si Mike Defensor.
So siguro mga isang buwan. So yan ha, mga kababayan ha. Ang problema nito kapag nakasuhan, magtago to. Halimbawa, magtago. Paano na yung 18 na marites? Yun na nga sinasabi natin eh. Sino na magpupundo sa kanila? Nabigay na ba yung pinangako na sabi di umano 5 million? 5 million. Wala. Wala yun. Going. Paano na pag umatin sila ng hearing sa Marawi? Sino ba-budget sa Kasi kanila? si Jong, no? Si Congressman na Jong, doon niya sinampay yung kaso eh. Oh. DS, Deputy Speaker Janet Garin. Iloilo Iloilo naman naman. yun. Oh. Sino magbabudget sa kanila ngayon? Kung mawawala na sa sirkulasyon, itong si Mike Defensor na sinasabing tumutulong sa kanila. Yun ang sinasabi natin sa 18 Marites eh. Oo. Bandang huli kayo din yung iiwanan yan. Tama, paano kung na-aresto na yan? Siyempre, unahin ni Mike Defensor yung sarili niya. Oo. And hindi din naging successful yung mission nitong 18 Marites na to dahil nabulilyaso sila. So, kung ina-expect nyo na mabibigyan kayo ng 5 million, sabi 350 pa lang yung naibabayad, mukhang hindi na po aabot ng 1 million. Oh. 350,000 pa lang. Ang daming stress abutin nila. Ang dami ng kaso. Kaya nga style nila ngayon, si Baligo, di ba, ang panawagan nila, burahin na lang yung kaso. Akala mo ganun lang kasimple, di ba? Para? Kasi ang dahilan nila, may pending case na nandiyan sa ombudsman, nakabinbin na yung mga kaso na yan. So, hindi na sila dapat sampahan pa ng mga additional cases. Hindi. Ng mga cyber libel. Papaulanan nga sila ng kaso dahil sa mga ginawa nila eh. Ang lakas yung manira. Di ba? Ako, kahit huwag niyo akong bayaran, ikakanta ko si Sarah. Paano? Di ba? Normal lang nakasuhan talaga kayo kasi yung mga siniraan nyo, mabibigat na tao, lahat yung may pera. Di ba? Manira ka nga lang sa barangay nyo eh. Katakot-takot na kaso aabutin mo, eto pa mga kongresista. Mga senador. Senador. Si PBBM lang ang hindi sila pinapatulan eh. Wala eh. Then, saka si Tito Soto. Di ba nagsampahan Tito Soto? Hindi, ayaw niya i-dignify. Better kasi Tito Soto. Hindi ba umano si Tito? Hindi. Si Sandro Marcos ayaw niya rin magsampa ng kaso. Hindi, wala sa ugali Si Sandro, kasi, tawag dyan, well-trained ng magulang yan eh. Simulat sa lolo pa lang eh. Di ba? Kung ano yung nakikita sa tatay niya, kay Mark, PBB, yun yung ginagaya niya. Kasi kung alam mo naman talaga na puro kasinungalingan lang, di ba? Ba't ka pa mag-aaksaya ng oras? At saka siguro alam ni Sandro na may mga magkakaso dyan. So yan mga kababayan, hintay-hintayin natin itong susunod na kabanata dito sa buhay ni Mike Defensor. So good news yan. Good news yan. Good news. Para sa sambayanan. Kung magtatago ba siya pag lumabas na yung warrant of arrest niya o magpapakabayani siya para pakita sa mga DDS na kaya niyang panindigan yung sinasabi nilang panggigipit sa kanya. So dito tayo sa mainit-init na balita dito sa atin ngayon na ito malungkot na balita ito yung nangyari sa Tacloban. 2 minor de edad namaril-maril doon sa eskwelahan nila. Ang kwento pala rin, itong minor de edad pala nato, ang sabi pinagplanuhan daw nila eh. Kasi meron lumabas yung conversation. Ang haba ng conversation nila sa Messenger ata yun. At pinag-usapan nila kung anong gagawin nila sa school. Pero sabi ng Philippine National Police, hindi pa verified yung conversation. Tinignan ko lang yung conversation kasi ako po isang waray, naiintindihan ko yung usapan nila ng conversation. Hindi, Parang hindi totoo yung conversation kasi kung kayo nag-uusap, typical magkaibigan kayo, hindi ka nag-shift from English, mag-shift ka to waray. Maya-maya nag-shift And then, I don't think, tama rin sinasabi ni Paler kanina, na English speaking yung mga bata na yan. Di ba? Kasi una, hindi yung minamalit ang mga nasa public school, pero bibihira naman yung ganyan na medium of conversation ninyo ay English. Usually, waray yan. Waray sila mag-uusap, pero kakaiba po yung conversation. No? Mukhang, total, PNP na mismo nagsasabi, hindi pa verified yan. Mukhang fake po yung kumakalat sa social media. Pero yung sinasabi nila na paghihigpit na dapat i-check yung bag, tingnan yung mga laman ng dalawang bata, parang hindi rin effective kasi itong dalawa pala sa likod daw dumaan. Sa fence, tumalon. Ng school. Ibig sabihin talagang plano na nila. Kasi yung gagawin nila kasi may dala silang baril. Kung dadaan sila sa harapan, baka magkaroon pa ng ma-detect. Ng checking yung bag. Ang bulilyaso rito, may mga may-ari ng baril. Ayun. Kasi wala naman baril itong mga to mga bata pa itong mga to Diba? Dalawa yung mabubulilyaso dyan. Yung isa, yung tsahin niyang pulis na abogado. Abogado pa. Abogado pa. Police nurse pa. Ito yung bata, di ba? Yung maliit na bata. Yung tsahin na tinuturuan siya ng shooting. May mga picture sila na nag-shooting sila. Abogado yon yung pulis na yon. Tapos yung isa naman, naka-register sa isang security agency na nakabase sa Cebu. Ayun so,
kapabayaan po yan at ang sinasabi nga nila, posibleng matanggal po sa serbisyo itong abogado/police na ito dahil paano napunta sa pamangkin mo na minor de edad yung baril na yan. At saka allowed ba? Pwede ba yun? Minor, turuan mo agad dumawak ng baril? Dapat nga hindi eh. Oo, kasi ganyan, nagka-idea. Oh. Hindi, kung ang purpose is sports, baka pwede, no? Pero Iba ang naman problema, sa sports, iba. hindi, ang problema diyan yung nagkaroon ng napaka-easy access yung bata sa baril. Oo. So kung assuming nagkakaroon sila ng practical shooting or practice, no? Pagkatapos ng practice, dapat yung responsabling adult, Itago. dapat nakatago na yung Oo. baril, hindi accessible sa mga bata. Usually naka-safe pa yan, di ba? Oo. Nalagay pa sa ano yan. Eh, Kaya ang problema yung nakasafe dalawang yan. bata, parang nakapanood ng video games ata na may barilan. Parang Oo. gustong ginaya na lang yung... Oh, nililink din yan sa mga online games. Kaya nga medyo mainit na rin yung usapan ngayon na i-ban yung mga violente na Hindi mga ako online games. naniniwala dyan sa online games. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi ako, laki ako sa Counter-Strike eh. Sabagay, Alam di mo ba? Counter-Strike? Barilan talaga yun. Oh. Ano yung 1960? Hindi. Yung ano ko, yayap. 1990s. Hindi, pero yung 1990s. tama, ako pabor ako dyan sa video games na iba lalo na yung sikat na sikat ngayon, yung Roblox. Ako, hindi nakapaghugas yung dalawang anak ko dahil sa video game na yan. Kasi mga kalabang mo pala dyan, iba-ibang tao, iba-ibang bata. Mga kalabang mo dyan. Siyempre, kapag kainitan ng laban, hindi mo mautusan. O kaya pabor ako dyan yung mga games na mga ano. Ipagbawal, no? O ngayon, dito Ipagbawal. tayo. Kunin natin ang opinion ninyo. Dito sa sinasabing dapat ba ibaba na yung edad na sa juvenile o dapat steady pa rin sa 15? Kasi sa kasalukuyan po, nasa Juvenile Justice Act natin, dalawang kategorya yan eh. Kapag ikaw po ay 15 years old, as in birthday mo ngayon and below, wala pong criminal liability. Ibig sabihin, hindi ka makukonvict sa kasong murder or frustrated murder o kung ano man yan. Pero kapag ikaw po ay 15 and below 18, may criminal liability po yan. So doon sa dalawang suspect, yung isa 14, sasailalim siya sa rehabilitation pero medyo maluwag po yung rehabilitation na yon. And eventually, kung gaayos siya, hindi siya gagawa ng mga kalokohan sa loob, mapapalaya siya. Yung isa naman, yung 15 years old to bago ka mag 18 years old, sinampahan na po. Kanina sinampahan na sila ng 3 counts ng murder at 3 counts ng frustrated murder at ganoon din ng damage to multiple injuries. Sinampa na po yan doon sa 15 years old. Ang problema, kahit magkaroon na po ng conviction, automatically dahil po sa batas natin, suspended yung sentences. Kahit nahatulan na siya ng 25 years sa pagkakakulong, masususpend po yan. Pero sasailalim siya sa intensive na rehabilitation program. At once na i-assess na siya, let's say ng DSWD, na hindi siya gumawa ng gulo, nagpakabait siya, babalik na po siya sa society. Kasi yung style ng batas natin, restorative ito eh. Kumbaga binibigyan ka ng second chance. Yun ang pinag-uusapan ngayon na dapat amyandahan yan. Ibababa natin yung criminal liability mula sa 15, ang proposal nga gawing 12. Noon pala, 10 years old lang. Ikaw, Yam. Ako, kailangan pag-aralan ng mabuti ang issue na yan dahil hindi madaling pag-usapan o hindi madaling pag-decision yung issue na yan. Dahil marami pong maraming factors, maraming stakeholders na involved. No? At para sa akin, kapag ang emotion ng tao o ng taong bayan ay mataas, dapat magpo-pause muna tayo. Kasi baka ang gumagana emotion eh. Correct. Sa buhay ko, more than 15 na ako, na-experience ko na kapag ang tao ay extremely angry or extremely sad or extremely happy, no, and you make a decision, the decision is most likely than not is wrong. Mali. Kasi you're using your emotion. No? So dapat mag-ano muna tayo, magkaroon ng matinding pag-uusap tungkol dyan with all the stakeholders, magulang, yung nagkaroon ng experience na maging juvenile delinquent, yung na subject sa ganyang batas, mga eskwelahan, pare, madre, yung schools, yung DSWD, mga lahat dapat pag-usapan yan. At ang maging basihan ay datos. No? Datos at yung mga information, no? Kumbaga science-based or research-based ang magiging desisyon, hindi yung emotion. Tama, agree sir. Kasi usually, halimbawa, sa sitwasyon na to, maiintindihan mo, halimbawa, ikaw yung magulang, di ba? Yung mga netizens din mo, maiintindihan mo na hindi dapat pakawalan yung mga bata na yan or dapat, ang suggestion nga nila, isali natin sa regular na mga
na kulungan, which is definitely maraming hindi sasangayon. Oo. Lalo na po yung mga mamadre, mga ibang mga guro din, kasi hindi mo pwedeng ihalo yung bata doon Sa sa mga mas adult. matatanda. So tama, maganda yung punto doon Sir Yayam, no? Kumalma muna tayo, no? Pagdebatihan natin, tawagin lahat ng stakeholders kasi may mga sitwasyon, case to case basis din kasi yan eh. Hindi dahil sa isang isolated case, ibabaguhin mo na yung existing na batas, no? Na Remember, kakopi sa kapalerista, ang sitwasyon ng mga kabataan natin ngayon, marami, milyon-milyon kabataan, is far from ideal. Andyan yung nakatira sila sa squatter or ano matawag doon? informal settlers. Informal settlers. Andyan yung nagugutom sila. Andyan yung exposed sila sa mga loko-loko, sa mga criminality. Andyan yung hindi sila inaasikaso ng tama ng magulang. Hindi sila properly guided. Hindi nakapasok sa eskwelahan. So in a way, biktima tong mga batang to. Oo. Tama. So yung pag-iisip nila, yung society, yung lipunan o yung environment ang naguhubog. When in fact, dapat yung mga bata natin lumaki na properly guided at nasa maayos na kalagayan. Kumbaga kabit-kabit yung O problema. kaya hindi simpleng problema Kaso, to eh. ang problema kasi dyan, yung realidad eh. Kumbaga, sabi nga nung iba eh, ang dali lang sabihin, dapat bigyan ng guidance ng magulang. Napakadali lang daw sabihin yun. Kasi syempre, paano naman yung mga magulang na na abroad nga? O paano yung mga bata na iniwanan ng magulang, mga nasa kalsada? Diba? Nasa magulang rin talaga ang pag-guide sa mga bata. Kaso ibig sabihin itong dalawa hindi na guide. 'Di ba? Posible. Kasi yung edad nila 15, 14 tsaka 15. ikaw nung 15 ka wala ka pa bang isip nun? Pero Oo. hindi mo pwede kasing sabihin lahat sa bata na may discernment eh. Kaya doon sa isang doon sa sa second category na 15 to 18, kailangan ma-identify yung discernment eh. Dapat alam ng bata na ano yung tama at ano yung mali. Kapag mapatunayan na mali, alam niya na mali yan at ginawa niya pa rin yan, may criminal Paano liability. nga kung kunya-kunyari lang na hindi niya alam? Saka mayroon pang isang aspeto na sinasabi sila, yung tinatawag na bullying, no? Kasi ang mga batang nabubuli at siniseryoso nila yung pagkakabuli sa kanila, no? Talagang kung ano-ano rin naiisip eh. Mga nade-depress dyan, pero nagpapatiwakal. Oh. Ito naman ibang ginawa, no? Gumante, no? Or maghanap ng kanilang sasaktan para maipakita na yun, hindi nyo ako pwedeng ibuli. Ano yun sir? Babalik- Binuli ba sila? Binuli ba? Yun ang Yan ang may kwento. usapan Sabi na ng isa. ganun, may usapan. Ano din ito eh, cultural din ito. Kasi ako po ay Waray, lumaki po ako sa Leyte, sa Tanawan, no, Waray. So may cultural factor diyan na gagantihan kita, Uh-huh. 'di ba? Na Uso yan dyan. uso yan. Kumbaga nasobrahan sa tapang. Pero di ko nilalahat ng lahat ng Waray, pero karamihan po diyan Hindi, kapag uso yan ako'y ginalit mo, kapag ako'y inaway mo, babalikan kita. Kaya nga uso dyan, mga bata may mga dalang itak eh. And buti na lang ngayon, wala na. Pero nung panahon namin, lagi ka may baon sa school na itak kasi una, ginagamit mo yan pang depensa mo at pang karit mo ng damo. So, Totoo ba dyan? Totoo ba cultural. dyan nasabi? So, it means marami talagang factors. Marami factors. So, tama ka rin sinabi mo kanina, itong insidente na to, hindi dapat ito lang ang maging batayan Oh. Exactly. para baguhin yung bas na Spot po yung Pilipinas. Basta yan. Robin Hood, makinig ka. Dapat nakikinig ka sa amin para nakakaroon ka ng kaalaman o naintindihan mo yung mga issues tungkol dyan sa sinasabi mo. So itong nangyari na shootout dyan sa Tacloban, isinamantala na naman netong si Lustay at isinisi na naman sa gobyerno. Correct. Fail daw ang gobyerno. Failure of intelligence. Kaya nangyari raw ito. Ano kaya yung gusto ni Lustay, di ba? Hindi niya ba naisip yung panahon ng tatay niya, may mga nangyari rin ganyan? Failure of intelligence. Oo, di ba? O talagang lahat na lang ginagawa niya ng issue para may maibato kay PBBM. Yung masamang damo abbreviation, BBM, layo eh. Sige nga, para sa PBBM yun. Sabi niya, ito si BBM, masamang damo, matagal mamatay. Oh. Masamang damo. MD, Ganun siya. MDMA, hindi BBM. Basamang, hindi kasi masama eh. Basamang bamo. Kahit kanina ko lang nakita yung video, nakakatawa talaga eh. Masamang damo, matagal mamatay. Inanon pa isa-isa pa niya, binagalan niya pa. BBM. Tapos,
O di ba mga kababayan, di ba? Si BP Sara, di ba? Kahit ano na lang, mema na lang. May maipatulong kay PBBM. Palibasa, hindi kasi siya pinapansin. Ang Correct. Palerista, ang layo sa ano eh. Ang layo. Ang layo sa tunay na nangyari doon sa Tacloban City incident, no? Mm. Palagay ko hindi failure of intelligence gathering eh. Kundi failure of intelligence ni Sara eh. Kasi Bobo di ba? ang gusto niya kasi palabasin dyan, reasonable yung pagkakaroon ng intelligence funds sa Department of Education. Kasi di ba anong panahon niya, may confidential funds yan eh. So gusto niya i-justify ngayon, sige, tinanggal din niyo yung intelligence fund o confidential funds sa DepEd, nangyari yan. So gina-justify niya yung mga kasalanan niya. Kaya Bakit yun? ganyan yung mga sinasabi Hindi niya. naman first time yan. Matagal na Correct. nangyayari yan. Kahit sa panahon nga ni tatay niya, di ba? Eskwelahan din. May nangyaring pamamaril. At kahit sa ibang bansa. Hindi lang naman dito sa atin yan eh. Ang United States, napakalaki ng pondo para sa intelligence gathering yan. Mas O bakit marami pa sa ganyan kanila nangyayari ganyan. Saka walang moral ascendancy si BP Sara Duterte para magsalita ng ganyan or para mag-blame ng gobyerno kay PBBM sa nangyari dyan. Unang-una, nung panahon ng kanyang ama, yung mga ganyang kabataan ang pinapatay. Correct. Di ba? Yung ganyan ang mga pinapatay. Di ba? Meron pa nga, 4 years old, 5 years old, pinatay eh. No? Eto, hindi naman ng gobyerno pumapatay ang nakamatay dito sa mga estudyante, kundi talagang mga batang estudyante rin, no? Yung panahon, mga alagad ni Duterte ang pumapatay. Tahimik nga sila doon sa mga pinatay ng mga bata ng panahon ni Digong. Pero ang ingay nila rito, lalo si Robin Padilla na nakakapangsisi, ba't binoto natin yan? Tapos sinusuporta pa mga... Ibaba daw, kulong daw yung 10 years old, pero si Bato pinatakas, 64 years old. Diba? O ano? Ayun, pag binoto nyo pa talaga yung si Robin susunod, bobo talaga kayo. Kasi isipin mo pre, halimbawa, case to case tayo. Ikaw yung tatay ng 10 years old. Oh. Yung 10 years old na yan, ano ba yan eh? Posible nagkamali siya, di ba? Hindi natin sinasabi yung case dyan sa Tacloban, no? Nagkamali siya, hindi niya sinasadya na paglaruan niya yung baril, napindot niya, yung gatilyo. Tapos May tinamaan. isasama mo siya sa mga bilanggo na adult. Na traits ng mga preso. Paano natin ma-restore yung bata? Again, yung principle kasi ng mga batas natin, restorative yan. Kumbaga, you are giving second chances doon sa mga nagkasala. Hindi kagaya ng panahon ni Digong, patayin na yan kahit suspect lang. Walang due process. Yan, diba? So, yun ang malaking Keyword, problema. restorative, hindi punitive. Correct. Pinagkaiba ng punitive. Ibig sabihin, kapag may nagawa ka, kailangan kang parusahan. No? Sa restorative, kapag may nagawa ka, kailangan kang i-restore. At Tulungan para pa bago. hindi ka na umulit sa nagawa mo. Kaso hindi naintindihan ni Sarah yung restorative na yan. Baka isipin niya, restaurant yan. Punitive. Punitive. Baka isipin niya, panitikan yan. Nakakatawa pag Kaya pinagtatawa niya talaga si Sarah, porket bobo ha. May mga dilis na nakikinig sa atin eh. Papaya tayo. Ibabash ka na naman. Papaya tayo magbabasa ng comment ha. Punta tayo rito sa ikatlong topic natin. Ito, importante ito ha. Sa kinabukasan nating mga Pilipino, itong pre-trial na nangyayari. Akala natin, wala-wala lang to. Dito nakasalalay yung pagtakbo ng impeachment ni BP Sara kasi dito pinag-uusapan kung ano yung dapat ipresenta, anong dapat hindi ipresenta, anong dapat gawin, sa hindi dapat gawin. Kaya nga, yung depensa nga raw, mga abogado, nangungopia raw sa prosecutor. Correct. Diba? At may bali-balita pa, nakukuning istigo ng mga abogado ni Sara, si Trillanes. Actually, kasama. Oo. Sa pre-trial brief, Diba? nandun si Trillanes at si Madriaga. Oo. Naku, paano kaya ang mangyayari niyan? Ito kasing pre-trial na to, kailangan pagdaanan to bago magsimula yung impeachment ni BP Sara sa July 6. Yan. So, ito pre-trial, last day ba? Tomorrow, 25. Bukas. 25 pa bukas. Bukas. 1 week pala to. Dapat matapos bukas. Yung Oo. marking of evidence, no? Ayan kasi medyo matagal-tagal. So, itong pre-trial, ang pinag-uusapan dyan, kung ano yung gagawin sa impeachment, ano magiging takbo, ano yung mga ipipresenta, mga hindi. At para mabilis ba yung usapan? Para mabilis yung pagkaka-impeach si Sara, madaling salita. Kaya ano basa nyo dyan? Okay. Bigyan natin ng idea yung mga viewers natin kung ano nangyayari sa pre-trial. Kasi
merong lumabas na fake news na si Luis Trudeau kinain ng buhay. Wow! Ang abogado ni Hindi, totoo VP Sara yun, Duterte. totoo yun, totoo yun. Ano? Pagkaka ka, naniniwala ka. Oh, doon. yun nga. Kaya nga, ang daming naniwala, no? Pero ang totoo mga kayaya, mga ka-BBM, sa pre-trial po, walang nangyayaring ganong kainan. Oo. Correct. Kainan ng buhay. Walang oral argument. Walang mga Walang debate doon. Sa pre-trial po, nagkakaroon po siya ng tinatawag na stipulations. Yung bawat panig po, prosecution and defense, binibigyan ng pagkakataon na ipa-accept o ipa-deny sa kabilang kampo yung facts na gusto nilang ilatag. Oo. Kasi kapag in-accept yun, hindi na nila pag-uusapan sa trial proper. Correct. Kapag dininay, yun ang isasama sa trial proper. Mm. Ganun po yun. Kunyari, sinabi nung prosecutor, will you accept defense lawyers na si Sara ay bobo? Yes, Your Honor. So, hindi na nila pag-uusapan sa ano. Pag sinabing yes, in-accept na. So, Kumbaga may consensus. May consensus it's na. considered as, ano na yun, Solved, acceptable. problem solved It's na. considered as fact. Hindi na pag-uusapan sa ano. Correct. Kaya nag-uusap ng stipulations para mapadali po yung proseso sa trial proper. Para mapaiksi. No? At hindi yung maraming pinag-uusapan. No? Yes, Your Honor. Kunyari, may sinabi ng prosecutor, naniniwala po ba kayo, pwede nyo po bang i-accept na si Sara Duterte ay kung mag-English parang grade 1? Yes, Your Honor. Ako taga-sagot, ako mawabas dito. So yun, Ayos ka magtanong yan ba? stipulation po yun. So, pasasabihin niya, kapag tinanggap na, para pagdating sa trial proper, hindi na nila pag-uusapan. Mas mabilis. Then yung panig naman ng defense, paglalagay din ng stipulation, no? Magsasabi din. At nasa prosecutor naman kung tatanggapin nila yung stipulation or de-deny nila. Ang sinasabi din ng ang isa din sa purpose nitong pre-trial, no, yung mga napag-agrihan na nila ng mga issues na pag-uusapan sa pre-trial, dapat doon lang mag-circulate yung trial. Oo. Hindi mag-i-input ka, papasok Walang ka ng surprises. bagong konsepto. Kaya po tinatanong kung sino yung mga witnesses na ay ipepresent nyo at kung ano mga documentary evidence na ipepresent nyo. So para pagdating sa trial, maayos yung trial at hindi Dire-diretso. magkakaroon ng mga surprises. At mabibigyan ng bawat panig ng pagkakataon na i-refute excuse me, o i-counter yung mga ebidensya na ilalatag. Oo. Hindi po yung pwede yung sa ibang mga napapanood nyo sa pelikula na bigla nagkakaroon na lang ng Parang mga fishing expedition witness or documents. So pala, kumbaga, si Mike Defensor, walang eksena dyan. Wala. Kasi baka maglabas na naman siya ng mga surprise witness eh. So hindi uubra si Mike As a matter Defensor of dyan. fact, naglabas ng manifestation ang prosecution kasi ang defense nagbigay ng mga parang mga reservation. Walang pangalan at mga kumbaga surprise. Gusto nila magkaroon ng mga surprise na evidence or testimonies, so hindi sila nagbigay ng mga pangalan. Yun ang ayaw mangyari ng prosecution, kaya nag-issue sila ng manifestation sa pre-trial na dapat i-require yung defense na sabihin yung mga witnesses na yung pangalan at saka yung mga documentary evidence na ipe-present nila, hindi pwede yung So, kasi ang ginawa ng defense, yung reason nila kung bakit halimbawa sinama nila si Trillanes, yung reason nila kung bakit one of the witnesses si Trillanes, puro motherhood statement, puro general statement para sa lahat ng mga witnesses. So ang gusto ng prosecution, i-specify ninyo bakit si Trillanes isasama ninyo sa list of witnesses. Ganon din si Ramil Madriaga, hindi yung pare-parehas. Kasi parang minirror lang nila ginaya. Ginaya Yung yung mga witnesses at yung mga dokumento na ipapasa ng prosecution. Ang kaabang-abang talaga rito, mga kababayan, kung sino yung Mary Grace Piatos. Kasi lalabas daw dito. nilista daw ng prosecution Oo. Mary Grace Piatos. Ibig sabihin, kilala nila kung sino yung Mary Grace Piatos. Nahanap si Mary Grace. Kilala ba ng prosecutor kung sino yung si Mary Grace Piatos? Hindi natin alam. Ilalabas dito. Kaya nga kaabang-abang. Hindi naman kasi nila lahat isisiwalat yan syempre. By the way, ang ni-request na number of days estimate ng prosecution is 65 days. Medyo matagal pala, no? Matagal. Matagal. Kasi sa dami ng witnesses at sa dami ng thousands ang documentary evidence, no? Tapos sa defense naman, 30 days naman ang kailangan. So, kung assuming eksakto yung kanilang mga requested days, no? 95 days. Mahigit. Tapos kung ano siya, sir,
Kung siguro, ano ba, everyday ba ang hearing yan o ano? Alamang, Assuming 5 days a week. 5 days a week. Ilagay na lang natin sa 22 days. 3 p.m. onward. Ilang computation mo, sir? 95 days? Oh. Divided by 22 days. O 20 days na lang sa 20 isang buwan. days. O 4.75, 5 months. Almost 5 months. 5 months sa hearing. So, yung So, sinabi natin noon na bago magsora yung presidente, Bago wala na tayong vice presidente. hindi, Impossible, no? Pero pwede pa rin pala na mapaiksi. kasi Kapag ang isa lang isang mag-guilty dyan eh. Articles of impeachment, yung unang-una, tingin nila ay makukundin Enough si na. Sara. Mm. Yun. Mas maaga mapatatapos. Kasi hindi naman natatapusin lahat ng Oo. article. Basta may isa lang na-convict na si Sara. Tapos ang usapan yan. Pero mas maganda pa rin kung pag-uusapan. Mga vlogger, mas maganda kung 5 months yan. Daming content. Oo, dami views. pero syempre, pero tingin ko hindi siguro aabot yan. Lalo na kung mabuksan na yung bangko niya. Kasi dyan na talaga magkakaalaman. Pang ilan kaya yung bangko niya, no? Pang-ilan kaya yun? Ano yan? Unexplained wealth. Number Pangalawa 2. yata Number 2 yun, yan. Ayun. Ano ba yung una? 1, improper use of public funds. Yung confidential funds. Yun. Dapat Yung 2, unexplained wealth. Number 3, yung bribery. Panunuhol sa DepEd at Death threat, saka pang-apat. OVP personnel. Death threat, yung grave abuse. Palagay ko, first 2 pa lang, pwede siya makonvict. Oo, napakatibay. Oh. Yung abuse of confidential funds, pag patunayan lang si Mary Grace Piatos At saka yung NBI, yung sinabi ng NBI na ilang tao lang yung pumirma doon sa mga Same people. acknowledgement receipts. Hundreds of Wala na acknowledgement receipts. Alam mo, Tapos mahirap unboxing. ilusot yun. Mahirap ilusot yun. Iisang stroke, iba-iba yung pangalan, di ba? Oo. Oo. Mahirap ilusot yun. So mga Saka kababayan, yung PSA Wala na yung mga taong yun eh. Oo. Yung mga taong nakalista sa na tumanggap ng confidential funds, while not real people. So mga kababayan, basa tayo ng comment, Lex. Sige, dahil mong basher. Kasi alam ako lang tinatanong eh. Inaaway mo kasi si Sara eh. Meron ba bakit yan? Meron. Sabi ni Ayan. Maria Platexki, pagkakaalam ko, iisa lang, Palaki ng screen. iisa lang, Mary Grace Piatos, Pinapaikot-ikot pinaikot-ikot lang. lang nila ang kwento. Maraming version si Mary Grace Piatos. Laki mo kay screen, Lex. Sila Kokoy Villamin, di ba? Iba-ibang mga pangalan, no? Oh, Ayun. Sige. Ayan. ayan. Yan, perfect. Next. Ayan, si Roland. Ayan, Ernesto Buduan. 70. Good evening mga sir watching from Pangasinan. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, si Elena Aylar. Elena. 9696. Mayos ka, Sir Palarista. Magalit sa'yo mga DDS. Your honor ka ba dyan, ha? Yan. And good evening po mga sir Kakopia, Yam Dizon at Sir Palerista. Magandang gabi din sa lahat yan. Ralon. Si Ralon Enicose. Tayon pala. Ayan. Lakas ang tawa ni Palarista. Grabe ka kay Sara Lustay, ha? Sabi ni Ate Ellen. Number 1 basher. Ayan, watching from Dubai, Daisy, Danipo. Hello, Ma'am Oy, Dave. shout Nadawin, out, yan. shout out. Dida Bingayan, watching from Singapore. Ay, happy viewing Hello po po. sa inyo, no? Hello, Ma'am Si Dave. MJ Sales nakikinig sa atin. Shout out sa iyo, MJ, no? At Bagong Pilipinas Studios. Nax, ganda ng topic. Sip-sip, ha? Sino yan? Parang gusto yata nito mamaya mag-Paris tendon At sino to? Jomer Pascua Esplana. Let's go trio. Shoutout muna. Shoutout mula sa Angono, Rizal. Hello po. Salamat. Yan. Si Netvlog. Netvlog 3632. Yan. Hello po mga gwapo watching from Russia. Uy, Oy, grabe. Hindi naman May balita masyado. tayo dyan. May balita tayo dyan sa Russia mamaya. May istorya tayo tungkol sa Russia. Yan. Shirley, magandang gabi po mula sa City of Caloocan. Yan. Hello, Shoutout po Shirley. sa inyong lahat. Shakira Bacuero. Ayan, regular natin to. Hello mga Lodi watching from Vietnam. Ayan, may nakikinig din sa atin sa Italia, sa Vatican, si Javier Roldan. Wow. Happy viewing. Grabe, Kamusta ang po dami kayo? nating fans galing sa iba't ibang bansa. No? Ito, Watching from Las Vegas, Marloho. Marloho. Ayan. Hello po. Nasa Las Vegas, oh. Mukhang panalo na, mama. Ayan, Watching Ellen. from Peña Blanca, Blanca, Cagayan. Cagayan. Hindi na nabasa yung pangalan. Si, Hindi, okay na yun, okay na yun. Yan, yung mahaba, Alex. Ayan, si Ano Ate ba yung mahaba? Elena Tamaray. Ano yung mahaba, Alex? Yeah, si Kaylin. Kaylin Ah. Da Peña, no? Nagpapapansin na naman si Sara sa lamay ng mga bata na namatay sa pamamaril. To show lang na kailangan na siya ng taong bayan kuno. Pero nanggaling sa admin ng tatay niya ang pagtsugi o pataya sa lahat ng klase ng karahasan. Diyan namulat ang kabataan na okay lang pumatay dahil sa pahayag ni Digong na puro patay
dito, patay doon. Oo. Inspired pala. Pero tama yung sinasabi ng ibang mga kababayan natin na eto si Sara, parang nagbabago ng image. Oo Diba? nga, no? Oo, parang pinapakita niya, malapit ako sa bata, di ba? Kasi utak bata ako. Mas matalino pa yung bata. Oo nga, no? Kasi syempre malapit ng eleksyon. Oo, Kung pansinin ninyo, ha? Lahat Si Sara, may mga events kasama yung mga bata. Oo. Yung lumang tugtugin na yan, eh. Nagtuturo na rin sa bata Oo. Kahit yung bata, nakatunga nga lang kasi parang hindi naintindihan Meron nga ako nakitang poster, bagong poster, nakalagay, hindi pangako, kundi aksyon. Wow. Sara Duterte for President 2028. Wow. Ano pa? Parang hindi makukulong Nilagyan ko ng dinuktungan ko, ang unang-una kong gagawin ay palakihin lalo ang aking confidential funds. Sigurado. Action nga. Action. Sigurado. Action nga. Ang galing sa action. Sige, yan, pasok yan. Okay mga ka-BBM, dito po tayo sa ating Yayams editorial. Maganda pong editorial natin dito dahil tinatackle ko, ginawa kong team yung tungkol sa pagpapalaya sa 24 na overseas Filipinos from Russia, no? 9 na buwan na po sila nakakulong sa Russia dahil sa various immigration offenses, no? Pero hanggang ngayon, hanggang bago sila makalaya, hindi pa rin naayos yung kanilang kaso. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos, nung nakausap si President Vladimir Putin ng Russia, ipinakiusap niya kung pwedeng bigyan ng maayos na kalagayan o maging karoon ng kapatawaran yung nagawa ng mga 24 OFWs na to. So, panoorin niyo po itong ating Yayams editorial dahil ito ay malinaw. Dahil ito ay malinaw na accomplishment ng ating Pangulo, no? Oh. Hindi pa ready. Ilang beses na bang nakapagpalaya ang ating Pangulo ng mga OFWs? The most notable yung kay Mary Jane Veloso. Si Mary Jane Veloso, ilang attempt na yan eh. Even si Digong pa mismo nakiusap yun eh. Pero hindi siya pinagbigyan ng Indonesian sino ba government. naman maniniwala sa ganung mukha? Hindi lang yun. Sabi ni Digong, bahala na kayo kung gusto yung patayin. In fact, si Mary Jane Veloso, pinatay na nila yan sa newspaper. Kasi in-anticipate na nila eh. Pinablish na nila na tsugi si Mary Jane Veloso. Ganyang katibay si Mary Jane Veloso pero si PBBM lang nakapagpalaya sa kanya. Bagamat may mga panawagan ngayon na sana pakawalan na kasi nasa kusudiya pa rin eh. Nasa pero at least, prison pa rin. Hindi na mabibitay. Yun ang importante. At nandito sa Pilipinas. So, pangalawa yung mga tanga na nagsigaw-sigaw sa Qatar. Isa pa yan. Anti-BBM, di ba? O pinagkukulong. Maisog. O pinagkukulong, pinag-aaresto, yun. Pinalaya, tinulungan ni PBBM makabalik dito sa atin. Ang titulo po ng ating editorial ngayong araw ay Buhay ng 24 OFWs, binago ng diplomatikong Pangulo. May mga tagumpay na nasusukat sa bilyong pisong pamumuhunan. May mga tagumpay na nasusukat sa mga kasunduang nilalagdaan ng mga bansa. Ngunit may mga tagumpay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Ang tagumpay na nasusukat sa mga Pilipinong muling makakauwi sa kanilang pamilya. Ito ang pinakamahalagang aral mula sa katatapos lamang na ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Habang maraming mata ang nakatuon sa mga maiingay na usaping politikal sa loob ng bansa, tahimik namang ginagampanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang pinuno. Ang pangalagaan at isulong ang interes ng mga Pilipino saan man sila naroroon. Bilang ASEAN Chair para sa 2026, hindi lamang dumalo si Pangulong Marcos sa summit. Hindi rin siya simpleng tagapakinig sa mga katalakayan. Siya mismo ang nagsilbing co-chair ng summit kasama si Russian President Vladimir Putin. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay hindi nakaupo sa gilid ng mesa. Ang Pilipinas ay nasa sentro ng mga pag-uusap at desisyong hihigag sa direksyon ng ugnayan ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang ASEAN Chair, naisulong ang pag-aproba ng Kazan Declaration at ng ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030. Ang mga dokumentong ito ang magsisilbing gabay sa pagpapalawak ng kooperasyon sa ekonomiya, kalakalan, enerhiya, edukasyon, agham, teknolohiya at people-to-people exchanges.
Maaaring hindi ito agad maramdaman ng karaniwang mamamayan. Ngunit ito ang mga pundasyong nagbubukas ng mga oportunidad para sa mga bansa at mamamayan sa mga darating na taon. Naging mahalaga rin ang mga pag-uusap tungkol sa energy security, renewable energy, natural gas at iba pang estratehikong sektor na may direktang epekto sa presyo ng kuryente, pamumuhunan, trabaho at kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Sa isang mundong naharap sa iba't ibang geopolitical at economic uncertainties, ang kakayahang bumuo ng matatag na international na pakikipagtulungan ay isang mahalagang bahagi ng responsableng pamamahala. Kasama rin sa mga napagkasundoan ang pagpapalakas ng kooperasyon laban sa terorismo, cybercrime at iba pang transnational crimes. Habang nagiging mas komplikado ang mga hamon sa seguridad sa buong mundo, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa mga bansang handang makipagtulungan upang mapanatiling ligtas ang kanilang mga mamamayan. Lahat ng ito ay mahalagang tagumpay. Lahat ng ito ay may positibong epekto sa pambansang interes ng Pilipinas. Ngunit sa lahat ng naging bunga ng summit, may isang tagumpay na higit na tumatak dahil hindi ito tungkol sa mga deklarasyon, protocol o mga dokumentong nilagdaan ng mga opisyal. Ito ay tungkol sa 24 Pilipino. Sa kanyang bilateral meeting kay President Vladimir Putin, personal na inihain ni Pangulong Marcos ang kaso ng 24 Pilipinong matagal nang nakadetine sa Russia dahil sa mga usaping may kaugnayan sa immigration. Hindi ito simpleng pabor na maaaring hingin at agad na ibigay. Ang bawat bansa ay may sariling batas, sariling proseso at sariling soberenya. Walang sinumang leader ang maaari magdikta sa ibang bansa kung paano nila ipatutupad ang kanilang mga batas. Ngunit dito nakita ang tunay na kapangyarihan ng diplomasya. Hindi ito nakukuha sa sigawan. Hindi ito nakakamit sa social media. Hindi ito bunga ng grandstanding o political theatrics. Nakukuha ito sa respeto, kredibilidad, at maayos na pakikipag-ugnayan sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Dahil sa diplomasyang ito, nabuksan ang daan para sa pagpapalaya at pag-uwi ng 24 Pilipino sa kanilang pamilya. Para sa iba, isa lamang itong balita. Ngunit para sa kanilang mga asawa, anak, magulang, kapatid at mahal sa buhay na halos 9 na buwang naghintay, ito ay sagot sa panalangin. Ito ay pagkakataong muling magkayakap matapos ang mahabang panahon ng pangamba at kawalang katiyakan. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamahalagang bunga ng summit ay hindi ang mga larawan ng mga lider na nagkakamayan. Hindi rin ang mga opisyal na dokumentong nilagdaan. Ang pinakamahalagang bunga nito ay ang mga Pilipinong muling makakauwi, muling makakabangon, at muling magkakaroon ng pagkakataong magsimula. Maraming lider ang marunong magsalita. Maraming politiko ang mahusay gumawa ng ingay. Ngunit ang tunay na sukatan ng liderato ay hindi ang lakas ng boses, kundi ang kakayahang maghatid ng konkretong resulta para sa kanyang mga kababayan. At sa pagkakataong ito, ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mahinahon ngunit epektibong diplomasya ay kayang magbukas ng mga pintuan na hindi kayang buksan ng sigawan, bayan o politika. Maaring makalimutan ng kasaysayan ang maraming talumpati, press conference at political drama. Ngunit hindi makakalimutan ng 24 Pilipino at kanilang mga pamilya ang araw na binuksan ng diplomasya ang pintuan ng kanilang pag-uwi. At para sa isang Pangulo, wala nang mas mataas na sukatan ng tagumpay kaysa sa pagbabalik ng kanyang mga kababayan sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Isa sa hindi nakikita ng maraming Pilipino ay itong galing ni BBM sa diplomasya. Yung galing ng kanyang approach, yung pagiging respetado niya sa international community. Kaya nagagawa itong mga ganito, kaya nangyayari itong mga ganito, pinapakawalan, no? Isang sabihan niya lang kay Vladimir Putin. Ito isang request lang. Palagi ko, ultimo ang Philippine delegation, nagulat eh. Sinabi agad ni Vladimir Putin, palayain natin. Agad-agad, no? Agad-agad. Halos kasunod na kasunod. Knowing si Vladimir Putin na hindi basta-basta nagsasalita yan. Kaya nga. Sa communist country ang Russia. correct. So, medyo Gumawa ka kasalanan, ikukulong ka. mahigpit ang mga batas dyan. Kaya nakagulat ang nangyari sa 24 overseas Filipinos na ito. Ano kayang sinabi ni PBBM dyan para mapalambot ang puso ng isang
Vladimir Putin at mapauwi ang 24 nating kababayan na biktima lang naman ng illegal recruitment. Usually No? ano yan eh. Usually two-way yan eh. Oh. Kung may nakuha ang Pilipinas, baka pwedeng exchange yan eh. Baka may mga nakabilangguran dito sa Russia. O yung With the same vlogger, case, ha? baka yung vlogger na Russian. Sabi magkakalat ng HIV. Pero actually, ano Diba? ito eh. Lesson learned dito sa mga Pilipino. Hindi habang buhay si Presidente Marcos ang presidente. Oo. So kung kayo ay biktima ng illegal recruitment, kasi itong 24 na to, yung iba dyan may kaso na ng ano eh, ng overstaying, walang maayos na records sa government. Kumbaga, yung iba nagturista sa Russia and then bigla nagtrabaho, mostly mga cleaners sila, naglilinis sila. Tapos, yung iba kinakailangan magbayad ng 200,000, 150,000 kasi may mga recruiter din sila dun eh. So, no choice sila. Yung iba galing Hong Kong, yung iba galing Singapore, tumatalon sila papunta doon sa Russia. Kasi sa isang community na kung saan nakita itong mga OFW na to, nasa may side ito ng Asia, bandang malapit sa Japan eh. Oh. Sa Russia, di ba napakalaki ng Russia. Doon nakita itong mga, may mga violations ng mga OFW. So Oo. next time, kasi yung iba pang ilang ano na yan eh, pang ilang ulit na yan eh. Kaya. Pang ilang ulit na, huwag na kayong pumasok sa illegal recruitment. Kasi hindi lagi si presidente si Marcos ang presidente. Correct. Paano kung si Digong na yan? Kasi Sara Duterte na yan. Hindi marunong matutuluyan. mag-English. Hindi magkaintindihan. Matutuluyan Oo, na. oo. Paliris kakopya, nakakatawa dito, no? Imbis na ang mga kapwa natin Pilipino i-highlight itong magandang balita na napakawalan yung 24 Filipinos na to sa Russia, no? Ang ina-highlight nila yung hindi pagsuot ng katulad ni Harriet, no? Ni Harriet, no? Ang pinupuna nila yung hindi pagsusuot na ng earphone ni BBM. BBM. At dahil doon, nagkalat daw si BBM sa Russia. Kasi ano mas nakakahiya? Yung hindi pagsuot ng earphone o yung kay Digong dati na wala nakikipag-usap kahit isa? No, correct. Diba? Kasi ano yan eh, yung earphone na yan, nakatag kasi ako sa isang gathering sa United Nations, dyan sa Vienna, no? May, ang tawag natin yan, may naka-PA system. Minsan kasi English yung PA system. So kung ikaw hindi mo na kinakailangan ng translation, bakit ka mag-earphone? Di ko sinasabing ito kay si PBBM. Pero kung ikaw hindi ka marunong makaintindi ng English, kasi ASEAN Summit yan, di ba? Si mga Indonesian, for instance, di nakakaintindi ng English. At mga taga Brunei, for example, no? Kailangan niya Doon mag-earphone. naka-earphone sila. Doon nagsasalita yung interpreter nila. Direct interpreter Nung yun. country na yon, no? Yung sa language yung country na yon. Pero kung Nakadiretso. meron ng PA, tama si Ka-copy, kung meron ng PA, Na English yun. ang salita, bakit pa Hindi kailangan mo na ni kailangan. BBM yun? Oo. Hindi niya kailangan. Bubbles lang to si Harry Roque. Yun ang hindi nila nakita. Kasi kulang sa ano eh. Oh, yun Kulang sa aruga. ang ina-emphasize nila at hindi yung 24 na nakalaya. Oo, napakalaking Kasi- bagay. Biro mo, Mm. before dumating si PBBM sa Russia, itong 24 na tao na to, siyam na nakakulong, walang kasiguruhan kung ano mangyayari sa kanila. Correct. Kung mapapalaya ba sila or kung makakasuhan ba sila. Oh, correct. Kasi kung di ako nagkakamali, halos wala pa silang mga kaso. Oh. No, meron lang mga issues sa kanilang immigration Naka-hold lang sila, pagpunta doon, no? Tapos siyam na buwan na pero hindi pa nakakasuhan. Ganun doon kasi communist country. May No? talaga. Kung Hindi hindi gaya ng Pilipinas kung yun. hindi pa pala nagpunta doon si PBBM at ni-request kay Vladimir Putin yung condition ng 24 na Pilipinas na to, nakakulong pa rin sila And doon. ang maganda rin, pag uwi nila, yung DMW, maganda yung binigay sa kanila. May mga financial assistance sila Oo. natatanggap, tapos may mga livelihood programs na ibibigay sa kanila. At saka nakita mo yung mga pamilya ng mga kababayan natin 24 na OFW na yun na hindi talaga maubos-ubos yung pasasalamat nila sa ginawang pagmamalasakit ni PBBM sa mga kaanak nila. Kasi aminin natin, kung hindi sa talino, karisma ni PBBM, hindi makakauwi ang mga yan. Diba? So etong ginawa ni PBBM na to, dapat ito yung pamalitan natin sa mga kababayan natin. At hindi yung irpis-irpis na yan na napakababaw. Diba? Ay, kwento ko lang basahin natin to kasi nagkwento si Pangulong Bongbong Marcos kung paano daw sinigurado ni President Putin sa kanya na maayos yung problema ng 24 Filipinos. Ito sinabi ni BBM, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, "Don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem." Yun daw sinabi ni Vladimir Putin kay Very PBBM. strong, no? Kaya tonto si PBBM. Nangyari nga, sinunod ni President Putin yung kanyang pinangako kay PBBM. Apakaganda. Galing. Apakaganda talaga. Ba't hindi talaga ang respeto kay PBBM? Oo. Kay Sara, ang problema, paano ka makikipag-usap ng English kung hindi? Oo. Ay, di ba, translator naman eh. Oo. Kasi, Hindi, malamang magkaya yan sa ama niya. Kapag nasa international conferences or summits, no, nasa isang tabi lang.
Meron pa pala silang pinakalat na issue dyan kasi inimbitahan ni Presidente Marcos si Vladimir Putin kasi may Dito. isa pang ASEAN event na Ah. magaganap para October, November, no? Inimbitahan si Putin. Ang ina-highlight nila, Harry Roque, paano yan? Isusurrender daw ba ni PBBM si Putin Hindi Hindi. naman ganun kadali yun. sa ICC? Gera yun. Hindi ganun kadali yun. Gusto ba, Ano yung gera? gusto ba ni BBM malusaw yung Pilipinas? Sabi niya, dapat na hindi raw selective si PBBM, hindi lang si Bato yung surrender niya, pati si Putin. Hindi naman Pilipino yun. Walang kapangyarihan walang jurisdiction ng presidente. Walang kapangyarihan si BBM doon. At saka pag ginawa yung malulusaw yung Pilipinas, kahit hindi DDS, sa tanga madadama, yun ang problema dyan. Di ba? Kaya dapat yung mga ganun. Harriet, wag kang 8-8. Buti hindi natin pinatulan yung mga ganun no? Hindi natin pinagbablog kasi alam naman natin si Harry Roque, napakawalang kwenta niya kaya nga nagtatago yan eh. Kaya magulo buhay niyan ngayon eh. By the way, guys, speaking of good news, no? Ito si First Lady Liza Araneta Marcos. Nag-iikot na Metro Manila. Nabalita niyo na ba? Ay, nagbibigay-bigay Nag-iikot ng ng bigas. Metro Manila at nagbibigay ng mga ayudang bigas, no? 10 kilo, no? Yung isang araw, nasa Quezon City. Tapos Kahapon. the following day, nasa Manila. Tapos Oo. kahapon, nasa Makati. Ngayon ata, meron din, no? So talagang iniikot niya ang buong Metro Manila para mamigay ng 10 kilong bigas, libreng bigas sa mga less fortunate nating mga kababayan. Parte pa rin ito ng Love for All. Love for all, part pa rin ba to? Kahapon sa Makati ata eh. Nabigay sila ng mga totoo. Ayan. Eh matagal na nang ginagawa yan eh. Oo. Tinuloy-tuloy niya. Oo. Tuloy-tuloy na yan. Ito, araw-araw may activity sila, no? Kaya yung mga mayor sa Makati, sa Manila at sa Quezon City, tuwan-tuwa sila. Dahil yung kanilang mga constituents ay nabiyayaan ng mga libreng bigas. Malaking bagay na yan. Kahit dilis ka, pwede kang pumila. Wala namang pinipili yan sa FL. Kasi syempre, Pilipino pa rin yan kahit tanga eh. By the way, ayon pala kay ito palang, di ba namigay si Pangulong Bongbong Marcos ng bawat bayan makikinabang? Makikinabang. Tama, BBM. di ba? Nagbigay Local ng from saan yun? Special fund, di ba? Anong pangalan? Local Government Support Fund. Local Government Support Fund. Mm. Ang natanggap pala ng Quezon City, umabot ng 462.9 million. Ano? Yan ang inilalaan ng Quezon City para makinabang sa 210,455 Dami. families ng Quezon City na less fortunate, no? Nabibigyan ng bigas. At gaya na sinabi ni Mayor Belmonte at yung iba pang mayor, etong bigas na pinamimigay ay binili directly sa mga magsasaka. Okay. Oo. At binili ng mataas na presyo para kumita ng maayos ang mga magsasaka. In-explain ni Mayor Joy, binibili daw yan ng magandang klase 50 pesos per sack. Tapos plus 5 Per kilo. pesos Per sack. kilo. Hindi, Ang per laman. kilo, per kilo, sorry. Per 50 pesos per kilo, no? Tapos, dahil nga merong pang sako, so ang gastos nila is 55 pesos, parang ganon. Times 10 or times... Eh di napunta rin sa mga magsasaka. Oo, Diba? oo, Lalo na ngayong oo. cropping season na. Cropping season na. Nagtatanim na pala, no? Nagtatanim na yung ating mga magsasaka ngayon. Mas ganado sila, no? Kaya Totoo. bumaba na naman ng mga bigas ngayon. Meron na akong nakikita, 42, 45. Sa akin, 45 pinakamura. Ang tawag pala ni First Lady, no, ang programa na ito ay mula sa puso para sa pamilya, no? At yun nga, no, nag-umpisa sa Quezon City, no? At iikot 'yan, no, sa maraming lugar, cities and towns sa buong Pilipinas para mamigay talaga ng ayudang bigas. Yan, nakangiti sila. Nakikita nyo sa litrato, no? Si First Lady, oh. Sa FL, no? Masaya, parang, no? parang hindi senior kung kumilos, no? Oo nga, Senior na yan. oo nga. And daw, sa Quezon City, 25% ng pamilya. Marami-rami po yan. Dami. No? Napakaraming pamilya po yan na nakatanggap ng bigas. Ilan kaya ang dilis? Hindi, syempre, kapag may dilis siya, mag-uunya-hunyango muna kunyari yan. Mag-BBM yan, bigas yan eh. Diba? Sayang na rin yan. Pag ilang sako na rin yan. Oo. Pag ilang Di sayang ba na rin. marami nga yung na-post ko nga sa aking page, no? 81 years old na babae from kung di ako nagkakamali, Manila. No? Mm. Sana daw si President Bongbong Marcos forever na maging presidente. Gustuin man natin, no? Pero hindi ganun katakaw Dahil tuwa yung matanda, malabo. yung ating lola na 81 years old at nakatanggap siya ng 10 kilong bigas. Na yung 10 kilong bigas na yun, at least 10 days daw nilang kakainin yun. At least 10 days daw Hindi mo nilang siya kakainin masisi, yun. naalala mo yung mga toda na binigyan ni BBM ng mga bigas? Hmm. Hindi pa nauubos yung bigas nila. Meron na naman kasunod. Kaya problema, paano ubusin yung mga bigas na binibigay sa kanila ni PBBM? Totoo. Diba? Kaya sana, no?
Kung definitely si Presidente Marcos hindi na siya pwede, bawal ang re-election sa konstitusyon. Why not si FL? Ayun nga. Di ba? Kachat ko kagahapon, hindi pa Ano nagre-reply eh. Ano sabi? Hindi pa nagre-reply. Ano sabi? Sabi ko, takbo siya, hindi pa nagre-reply. Takbo saan? Presidente. Okay, saan na mag-reply na? Sa akin nag-reply. Nag-reply na. Sa akin nag-reply. Palarisa. Delay Ano pa raw. sabi? Ang sabi, huwag excited. Sabi, delay. Huwag kayo excited. Pero sa totoo lang, pwede. Pwede. Sa konstitusyon natin. Hindi lang pwede. Sobrang qualified si Hindi, FL. dumuna tayo sa konstitusyon natin. Pwede ba? Bawal. Sa konstitusyon, Hmm. pwede si FL. Sa FL, pero sa BBM, bawal Hindi. na tumakbo. Pero sa FL, 60 years old. Pasok. 40 years old, pasok. O, marunong bumasa, sumulat. More Sobra-sobra pa. than. Kung si Sarah nga, Correct. tagilid pa dyan eh. Mm. O. Kaya, bakit kaya hindi na sa FL tumakbo presidente? No? Malay natin. Di ba? Kasi kung tutusin, pwede pala eh. Oh. Dapat ipanawagan pala ng mga Pilipino yan na si FL na lang ang tatakbo para siguradong maitutuloy yung mga proyekto na Di Pangulong Bongbong nagawa ni Marcos. PBBM. Why not? Kasi malay mo, di ba? Wala pang napipisil na na kandidato Wala si pa. Presidente Marcos eh. At saka malakas yan. Sigurado yan. Malakas yan. Kung si Pero Sara lang. panirista, hindi kasi talaga politiko si FL eh. Pero sana ma-convince, di Pero ba? malay mo, pag mag-people power lang para patakbuhin to si Siguro, malay mo. siguro kapag merong million signature campaign, May nabasa ko, sir, sa global politics daw, yan ang term nila, mas mainam na patakbuhin mo yung asawa kaysa sa kapatid. So kung si Amy Marcos, na isang Marcos, Ay, kasi no. dala-dala Emiliano eh, Mm. hindi mag-work yan, mas okay pa yung asawa. tama. Oh, hindi ito, seryosong usapan Kung pwede si FL pala tumakbo na naayos sa constitution, bakit nga hindi? Di ba? I-comment nyo nga dyan sa Kung comment, gusto nyo. Comment kayo. Sige. yes ba kayo? Agree ba kayo na si FL na lang ang tumakbo? Kasi sigurado nanonood natin si FL para mabasa. Ay, nag-reply na. Ang sabi niya, May pina-follow up daw kayo. Sabi niya, huwag kayo makulit. si Bart lang makulit. Hindi, comment nyo dyan mga kababayan kung pabor ba kayo na si FL na lang ang tumakbong presidente sa 2028. Comment nyo nga dyan, yes or no. May caveat tayo May note tayo dyan Wala po nag-uutos sa amin na palutangin ang pangalan ni FL. Hindi. Ngayon lang po nangyari Out of, na out Kita of nyo nowhere naman, lang. kita nyo naman. Nag-uusap tayo, lumabas, di ba? Kaya, hindi po politiko si FL at ayaw niyang politika. As a matter of fact, binibilang niya na yung araw na kung ilan na days na hanggang lang kailan sila na lang sila sa Malacanang. natitira sa Malacanang. Kaya hindi po yan Pero pag-usapan na rin natin, baka why not? Comment nyo na rin, yes. Pahayag ba kayo na siya na lang tumakbo o no? Kung tanga kang DDS na nag-iisa dyan. Ito, pag-usapan naman natin Lex, to. natatakpan yung... Kakopi, pag-usapan natin to. Meron daw nag-credit grab sa Mindanao operations ng yung pagbibigay ng mga ayuda. Nabalitaan niyo ba yan? Ano ibig mo sabihin? Itong mga grupo daw ng DDS, grupo ni BP Sara Duterte, kiniklaim nila na yung mga binibigay na ayuda sa Mindanao galing sa kanila or si Sara lang ang tumutulong sa mga taga Mindanao sa nangyari sa Jensan, sa Sarangani, di ba? Hindi totoo naman yun. Totoo. Na si Sarah lang? Nakapagbigay ng trapal. Nakita ko ngayon. Trapal. Tama ba yan? Trapal? Trapal na yung binigay. And ang saklap, 2 weeks after pa. Oo, di ba? Tapos sasabihin nila, nasa si BBM, doon. Dahil hindi na nagpupunta dyan kasi nakapagbigay na siya ng tulong Kasi tapos dyan. na. Oo. Tapos na. Kasi- Tapos meron pa sinasabi, panirista, ang OBP daw ang mabilis, ang gobyerno daw ang mabagal. Wow! Anong mabilis si Sara? Magpagupit. Oh. Yun lang. ang alam niyo mga kabibigyan, mga kayaya, mabilis lang si Sara mamuna, mag-asar, mag-criticize. Pero pagdating sa trabaho, wala pong alam yan. Napakabagal po niyan. Pati nga mag-English, mabagal no? Oo. Yung pa kaya magtrabaho. So, ganun At saka talaga. paano si Sara ang namigay ng mga tulong na yan? Kita-kita naman may nakalagay, DSWD, PCSO. Diba? Kita-kita natin kung sino yung mga namigay na ahensya dyan. Si PBBM nagpunta dyan, namigay pa rin. Namigay nga ng cash assistance, di ba? Ang totoo niyan, mga kayaya, mga ka-BBM, oras pa lang po after mangyari yung earthquake, 7.8 Andun na ang earthquake sa DSWD. Jensan or Sarangani, andun na po sila Secretary Vince Dizon. Oo. Sila Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at nag-a-assist na sa mga apektadong lugar at mga kababayan Ngayon kung natin. hinahanap niyo si PBBM nung
araw ng lindol, wala talaga siya ron. Hindi talaga siya pupunta kasi makakasagaban lang siya Correct. doon sa ginagawang retrieval operation. Yan nakikita nyo sa screen, yan po yung fake news na pinapalabas sa mga dilis. Kesyo daw kay Sara Duterte yung mga tulong na yan, relief goods na yan. Hindi po, dahil sa UAE po yan. Galing po yan sa UAE. Tulong po nila yan. Hindi yan galing kay Sara Duterte. Oo. Galing po sa United Arab Emirates government yung mga ayuda na yan. Pero yung trapal yan, matik yan. At ito pa isa. Ito pa. Hmm. Pinagmamalaki na naman itong mga DDS na to na ang Mindanao daw ay Duterte country. Wow. Paano yung Duterte? Taga Sambuanga ako. Duterte ba ako? Ano ko, tanga? Taga Sambuanga ako. Parang galit ka kay Sara. Hindi ako tanga kasi hindi ako DDS. Taga Tama, Sambuanga tama. ako. Paano ko naging DDS? Diba? Hindi, baka meron. Meron Tita mo. taga sa Sambuanga. Tita mo. Yun, tanga yun. Diba? Hindi lahat ng taga Sambuanga, Mindanao ay DDS. Totoo Ah? naman. Totoo naman. Dahil marami tayong followers Oo. sa di ba, Mindanao. No? Correct. Sila na mismo nagsasabi. Yung iba nga, kapitbahay pa mismo ni Digong eh. At sinasabi nila yung pati yung bahay doon na doon tumitira si Digong, palabas lang yun. Oo. Mismong mga leaders sila, mga congressman, di ba? Gusto siya ma-impeach. Oo, So, totoo, paano totoo. naging Mindanao, Oo. naging ano yan? 76% ng Mindanao congressman bumoto na ma-impeach si VP Sara Duterte. Saka, ako, fake news talaga yung buong Mindanao. Duterte, malabo-malabo pa yan sa utak ni Sara. Okay. Next, mapunta tayo sa isang topic na nakaka-visit din. Ito si kay former Speaker Alan Peter Cayetano. Senate President. Former Senate President pala, sorry. Former Senate President Hindi pa Alan para Peter tapos Cayetano. yung issue na yan? Hindi. Meron na naman. Lagi Kasi- ako naiipit eh. Kasi palirista na taga-Taguig. Taga-Taguig na palirista. Kasi itong kabayan mo sa Taguig, hindi makabubuon. No? Oo. Hindi makabubuon na tinanggal na siya bilang Senate President. Hanggang ngayon, putak pa rin ang putak. Itong, kaya nagkakaroon sila ng exchange ngayon ni Senator Ping Lacson. Yung isa, sinasabing tuta daw yung isa. Yung isa naman, tinatawag na aso. So, nauwi sa tawagang aso at tuta ang kanilang usapan. At sinabi pa ni Senator Panfilo Lacson, sana daw hindi magkaroon yung meltdown. Oo, baka Oo. magpatiwakal. At baka maisipang magpatiwakal. May alam kaya si Lacson na hindi natin alam? May tendency ba, pre? Sa experience mo dyan sa Taguig, may tendency ba si Mama? Hindi. Ano mama? Hindi, ano sila sa Taguig. Baka Diyos. Hindi, ibig sabihin, hawak nila yung Taguig. Ah. Hindi makikitaan ng ganyang kahinaan. Na kasi mag-meltdown. Pero iba kasi usapan pag sila sa Senado. Iba-iba, syempre nakikita nila araw-araw, kasama nila, nakikita nila ugali na hindi nakikita ng mga botante sa Taguig. Hindi natin alam. Paler, ibig mo sabihin, malakas si mama? Doon sa Taguig, pamilya nila malakas. Sabi ni Cayetano, ano daw, nagiinuman daw sila. Sino? Kasi parang ayaw niya yung ganyang issue kasi magkakakilala, magkakaibigan daw sila, nagiinuman daw sila. Pero sabi naman ng isang senador, niyayaya ka nga namin ng inuman, di ka sumasama. Iba yung gusto. Sige, dito muna tayo sa Cebu. Nang isang araw po, nagpunta po yung ating presidente dyan. Sa Walang Gutom Kitchen muna tayo, no? Natatandaan ninyo sa Pasay, meron na pong Walang Gutom Kitchen. Meron na rin po dyan sa Cebu. At ang maganda rito sa Cebu, sa loob po ng isang araw, umaabot po sa 200 na mga individual na tao, yung nakakakain ng libre ng almusal at ng libre na tanghalian. Atid po yan ng DSWD. At ang maganda po dito, meron silang desk na nilagay doon. Halimbawa, pumunta ka sa Walang Gutom Kitchen, may desk doon na may tao ang DSWD, interviewin ka at ikukonek ka sa mga iba pang government agencies na nagbibigay ng mga assistance. Halimbawa, wala kang bahay, pwede kang i-link sa National Housing. Diba? Kung may kinakailangan kang tulong, halimbawa sa PhilHealth o gamot sa DOH, ililink ka na nila. Parang one-stop shop po ito. Bukod dyan, meron ding literacy corner, no? Yung mga bata na pupunta doon para makikain, may mga tutorial na magaganap, may mga tutors na magtuturo sa kanila, magbasa, etc. One-stop shop po yan, yung Walang Gutom Kitchen na inilunsad po nila dyan sa Cebu. Anong take nyo dyan? Ako yung ganyang proyekto, 125 million, agree ako dyan eh. Kasi advocacy ko yung malnutrition, stunting sa mga bata, at yung kagutuman, di ba? Kaya actually, pangarap ko kapag nag-retire ako, kung talagang retired na ako at walang ginagawa gusto ko magkaroon ako soup kitchen kung saan
kahit sino na nagugutom, pwedeng Pumunta, pumunta no? at kumain. Ganyan ang gusto ko, exactly. Alam mo, maganda tong ginawa ni PBM na walang gutom ha. Ito sa Pasay ito original, di ba? Meron. Alam mo, napadaan ako ron ng nakaraang buwan. Grabe. Napakahaba ng Hanggang pila. ngayon, Oo. kahit wala sila, ano? Napakahaba ng pila. Kahit dumaan tayo bukas, napakahaba ng pila. At ang kumakain dito yung mga ganyang kababayan natin, yung mga hirap sa buhay. May ano yan, may prioritization. Syempre hindi naman lahat kayang sagutin pa ng gobyerno, Oo. no? So yung mga vulnerable sectors po yung priority diyan, yung mga nagpapasuso, mga lactating mothers, ng mga senior citizen, mga buntis, at yung mga miyembro po ng 4Ps, at yung mga malnourished na bata, yung At yung priority po pagkain yan. hindi pipitsugin. Oo, Mas sarap. matansya. Kompleto. Meron Oo. pa, may prutas May pa eh. prutas. Ay, Ay, si BBM, kompleto. si BBM ba yan? May si soup, BBM. Oh, si PBBM. may soup, may kanin, may ulam, may prutas, may drink. So, Isang set, no? Tapos, ang maganda dito, yung mga ingredients na ginagamit sa pagluluto dyan, directly sourced from the farmers, mga fishermen, dyan mismo sa Cebu. Oh. So, kumikita po yung mga pagsasaka, mga mangingisda May dyan. negosyo pa lang. Kasi may market na, Oo. may market na. tingnan mo naman ang ngiti ni Governor Pam Baricuatro. Talagang sobrang ngiti ni Governor Pam dahil nabibiyayaan ang kanyang mga constituents dyan sa Binabatikos ng Cebu. mga DDS yan. Pero wala siyang pakialam. Nawawmali tama, daw tama. sila dyan. Nawawmali. Oo. Ano sabi ba ni Pam Baricuatro tungkol dyan? No? Kailangan niyang Wala gumawa ng ano, di ba? Wala siyang pakialam sa politika. Oo, basta makakabuti sa kanyang Lalo mga na yung constituents. nangyaring bagyo dati. Oo. Unahin mo pa yung politika sa correct. hirap nung nangyari pinagdaanan ng Cebu. Diba? Alam naman niya, si BBM lang makakatulong, hindi si Digong, hindi si Sara. Siyempre, binoto na siya, governor na siya, doon na siya para sa tao. Correct. Ganun lang yun. Ayan, at ang may mga nababasa tayong comments, sana magkaroon na rin sa Mindanao. Wala pa sa Mindanao yan eh, walang gutom kitchen. Magkakaroon din yan pala. Eventually, antayin nyo Kahit na lang po maraming, yan, no? Parang ayaw mo sa Mindanao. Baka mag-chat na naman ako bukas eh. Nakita ko eh. O siya, tingnan po ba tayo sa next topic natin? Diyan pa rin sa Cebu. Itong MCE. Ayan, ma-flash natin sa screen. Yung MCE, itong expressway. Oo. Metro Cebu Expressway. Maganda yan. Natatandaan niyo yung mga taga dyan sa Metro Cebu, malapit sa Metro Cebu Cebu na Expressway naman? yan. Cebu yan. Kasi alam niyo naman, pag nakarating ko ng Cebu, sobrang traffic. Oo. Diba? So itong expressway na ito, actually matagal na itong proyekto pero napabayaan kasi may mga bulubundukin dyan, may mga landslide. Oo. So ang ginawa ng Presidente Marcos dyan, yung sloping protection, nilagyan na po yan at inaayos na po yan and hopefully bago matapos itong taon na yan, matapos na po itong MCE na malaking bagay po sa mga residente dyan kasi mapapabilis po yung biyahe nila. Alam niyo naman ang Cebu, kumbaga isa rin yan sa economic hub ng Oo. Pilipinas next to Manila of course, di ba? So malaking bagay po yan para sa ekonomiya at sa pagtatransport ng mga agricultural products, malaking tulong sa mga magsasaka natin. Kaya swerte po yung mga taga Cebu, finally yan, matatapos na po yan na Alam mo, napabayaan din sobrang yan. traffic dyan. Punta ako dyan. Napaka-traffic dyan sa Mandawi. Paglabas mo ng airport nila, Sobra. sa Mandawi, ako, napaka-traffic talaga. Parang mas matindi pa sa Metro Manila. Ang sikip kasi ng daan nila. Tapos ang daming mga sasakyan kasi may mga kaya yung mga tao dyan eh. Kaya itong expressway na ito yung tatapyas ng malaking porsyento dyan sa traffic na nararanasan ng mga kababayan natin dyan sa Cebu. And this year, hopefully by December matapos na po yan, next year pakikinabangan na po yan ng ating mga kababayan. And congratulations again sa DPWH, Secretary Vince Dizon sa kanyang grupo kila Asik Mitch, napakasipag. Kung no? hindi pala si Secretary Vince Dizon naging secretary ng DPWH, nakatenga pa rin yan. O, tenga pa rin. Oo, di ba? Kasi ang problema dyan yung slope protection eh. Hindi maayos. Yung mga drainage, yung release ng tubig, hindi maayos eh. Pinaliwanag sa atin ni Secretary Vince noon, isa sa mga nakakasira sa mga kalsada. Yung tubig, walang nilalabasan na maayos. So yan po inayos sila yung mga drainage system and yung slope protection. Alam mo, maganda rito kay Secretary Vince Dizon, no? Yung mga nakikita niya mga proyekto ng mga nakatenga, talagang, Tinatapos. tinatrabaho niya. Gagawa. Tinatapos niya. Kasi sayang nga naman yung pera ng taong bayan na nai-invest na dyan na hindi mapapakinabangan. Saka siya mo kumakausap kapag available yung contractor. Oh. Kinakausap niya directly. At talagang straight ko magsalita. Nung isang araw nga, nasa Manila, may minamura na naman eh. Hindi naman, Ay, hindi mo sa mabubola ano, yan. Sa PGH. Oh, sa may PGH. Ay, puta na lang. Ano to eh? Yung Sabi, ay puta partner pala to ni yung kapatid ni Saldi ko eh. Kaya Okay. pala nagkaganito eh. pakinggan daw natin. Maganda rin yung audio dyan eh. Sige, pakinggan natin. 24/7. Panoorin natin. Nakagawa tayo ng 4 lanes. Kahit na may mangyari dito sa Audio. dito sa pag-uwi Stability. dito, pag masara ito, meron pa rin tayong 2 lanes. Kaya medyo mas maganda ngayon ang sitwasyon.
We are now passable 4 lanes. So 2 lanes later. Kaya maayos na. Ayos na. Maraming salamat. Yan, napakaganda ng expressway, no? Napakasipag eh. Hmm. By the way, may napansin ako May napansin ba kayo sa video na yon kay PBBM? Ano Ang ba ganda ng katawan ni BBM. tama. Oh, hindi na payat. Hindi na payat. Ang ganda Hindi na ng na, hindi katawan. na AI. Kaya yung mga best friends mo, mga DDS, umiiyak. Akala daw nila magkakaroon At sila. baliktad, si Sarah naman ang pumayat ngayon. Oh, bakit? Di ba? Umano yung piski. Kung papansinin mo dati yung mga video niya, mataba yung piski. Pero yung gupit niya ngayon, ang pop Pero pumayat. bakit nagpapagupit? Alam mo ba kung bakit nagpapagupit ang babae? Bakit? Broken Stress. hearted. Hindi, Broken siguro. hearted. Ikaw ba naman ma-stress araw-araw iniisip mo, mai-impeach na ako. Oo. Tatanggal na ako sa pagka-presidente. Hindi na ako magiging pangulo. Ikaw ba naman di ma-stress ng gano'n? Sayang, Kaya sayang ang effort. yung mga DDS na kaibigan mo, akala nila magiging pangulo Wala na ako siya. kaibigan na DDS, oy. Wala ako kaibigan, for your information. Binubura ko sa buhay ko kaagad yan. Mga kamag-anak ko ang DDS sa Mindanao eh. Kasi kaya ako ganito kabukal kasi nga in-unfriend ko nga lahat sila kasi galit sila sa akin. Sinungaling daw. Paano ko nagkisinungaling? Bobo kayo. Bitindi. Diba? Kaya bukal ako kasi hindi kami magkakasundo dahil na kay Nagsasabi ka na ng Duterte. totoo. Tama. Huwag yung ginagalit si Palarista. Buburaw ako na mga lahat daw ng vlog ko kasi sinungalingan samantalang palakpak sila ng palakpak pag pinapadala ko sila natin ng ayuda ng BBM vlogger ako. No unit team. Oo. Di ba? Okay. Hindi makaporma sa akin yung mga tsahin ko dyan eh. Ang lalim ng hugot ni Paler. Oo. Sige, mula sa Cebu. Dumapat tayo Tandaan mo sa... wala ako kaibigan DDS ha. Tandaan niyo yan. Paano gagalitin si Paler? Comment nyo lang dyan. Kaibigan nyo ang hindi. Pero nagagalitin niya pala. Okay. So pasok. Sige, punta na tayo sa Bohol. Gutom lang ako mga kababayan ha. Mula sa Cebu, nagpunta po yung ating presidente dyan sa Bohol. At ako, isang good news na naman po. Para sa mga magsasaka, binuksan na po yung bagong SRIP dyan. Yung Of 3, Mr. President. One, project dyan po sa Bohol. Ito ang Mabini 3. Kayakay Small Reservoir. Ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project ay isang pangunahing proyekto ng pambansang pamahalaan na nalaglalayong pataasin ang produktibidad ng agrikultura sa lungsod ng Mabini Bohol sa pamamagitan ng pagtatag ng makabagong infrastruktura ng patubig. Nakakadalawa na. Dahil po sa bagong reservoir project na ito, Mr. President, Bohol, 1, 2, 3. Ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project ay isang pangunahing proyekto ng pambansang pamahalaan na nalaglalayong pataasin ang produktibidad ng agrikultura sa lungsod ng Mabini Bohol sa pamamagitan ng pagtatag ng makabagong infrastruktura ng patubig. ito po yung mga barangay, mga taga Barangay Abaca, taga San Roque, Agipo, Kabidjan. Sa Kayakay naman po itong Alicia. So, mas dagdag na kita po yan para sa mga magsasaka dahil small water reservoir ito, kapag umulan, iniipon yung tubig. May iba kasi tayo mga dam na walang kakayahan na ipunin yung tubig. Pero yan, Diretso lang. oo, natatapon lang, nasasayang lang. Itong small reservoir, kapag umulan, may iipon lang siya dyan at pag dumating yung panahon na kailangan natin para sa patubig, magagamit na Alam natin. mo, ilan naman napagawa ni PBBM na ganito? May idea ba Napakarami, kayo? Siguro napakarami na. nagpas ng 10, no? Hindi lang. O kasi talagang pinapriority niya, Hindi naman na papublish yung iba. pinapriority kasi ni PBBM yung mga magsasaka natin dahil alam naman natin malapit sa puso niya yung mga yan kasi magsasaka rin sila sa Ilocos Norte. Ngayon, itong reservoir na to, napalaking tulong dyan sa mga palayan sa paligid niyan. Yan ang unang-unang may kinabang dyan. Kaya palakpak By the way, natin di kay ba PBBM. pumunta tayo sa dam sa Pagkasinan ba? Oo. Tama ba? Pagkasinan? Tapos na kaya yun? Maganda oo. siguro bisitahin Hindi pa. natin one of Balikan these days, natin. no? Sige. Balikan natin dahil Parang naging taon yun eh. Parang naging taon. oo. Ang Mabini Kayakay Small Irrigation System, isang sistema ng pagpapatubig na kailangan mag-imbak ng tubig. Ito ay umaasa sa atik Yung sa mga ulan dam, at sa gagawin sakrit. siya Sa kasalukuyan, ang magsasaka dito ay Kaya lang yan, minsan lang sa isang taon magtanim. Para mag-generate. So, sa paggawa natin na itong sistemang ito, Solar boy, ha? makakaasa na sila na 2 beses na sila makakapagtanim. So, multi-purpose At ito ay magsisilbi sa 717 farmers irrigators at sakop ay 530 hectares. Para sa Pangulo, kami po ay nagpapasalamat
Oh, sa Eh, pero mabini kayo- kaya kay small irrigation Tinayo system. yan ng panahon Masa po kayo Oh. na ang inyong programa ay aming ipagpapatuloy at para maiangat ang buhay ng ating mga magsasaka. Malaking tulong po ito kasi sa amin dito, ulan lang talaga ang source para makatubig yung palayan. Tapos, years na siya pag walang ulan, na hindi nabubuhay. tutubo ang palay, Tatagal pa po. nahirapan kami. Kukunti lang talaga maaani. Minsan makatsamba pag ayos ang panahon. Pero sa ngayon, Sige, last topic, mabilis na panatag kami. sa Nagagamit na namin yung Tulay po at dam namin. Kadalasan sa amin dito, mahirap talaga ang inaasahan. Pagsasaka lang talaga. Pagtatanim ng palay, gulay. Del Sur. Ang palayan talaga dito, malaki-laki din. Yung mga tulay, aralan, mas ligtas po ito para po sa kinabukasan ng mga pisompongan. Sino mga taga Zamboanga del Sur, no? Sa ilalim po yan ang utos ni PBBM na formal na pong naipakita sa mga residente ng barangay Pisompongan sa Midsalip, Zamboanga del Sur, yung mga bagong steel footbridge. Kasi kinakailangan pa pong magbuhis-buhay ng mga estudyante dyan dahil walang maayos na daanan. At nagkaroon din po ng mga karagdagan na silid-aralan para po sa mga mag-aaral ng Pisompongan Integrated School at yung mga kalapit po na community. Base po sa mga report, yung proyekto na po ito ay pinatupad po sa pamamagitan po ng programa ng DSWD, itong Kalahi Seeds. Kung familiar po kayo dyan, no? Tugon po yan sa matagal ng problema ng mga estudyante na kailangan pong tumawid sa ilog para lang makapasok sa klase. May video ba tayo dyan, Lex? Niyan, wala. Ayan, sige. Kahit Ayan. picture. Yan yung lake, Sumpungan Lake. Ayan, sige. Biruin mo. Ayan, no? Biruin nyo, mga kabataan. Sinatawid nila yan? Oo nga, no. Para lang punta sa Makapasok eskwelahan. na sila. O, hintayin natin yung video, mga kababayan, ha. Wow, wow. Oo. Magkakasama na. Yung grade 1, grade 2, magkasama sila sa classroom dahil kulang po. Grabe. Grabe, ganun yan. Pinagsasama-sama nila. Iba-iba yung tinuturuan. Ganun? Kaya mga dakila talaga yung mga guro, lalo sa mga remote areas, no? Kasi kulang sa guro, 'di ba? Kulang sa classroom. So kinakailangan nila mag-double up, no, para pabigyan ng edukasyon yung ating mga kababayan. Sige, panoorin po natin yung video. Sa Nigo, pag tumaas yung tubig, nahihirapan yung mga bata kasi ang nangyayari, lumulusong sila, mapanganib, tsaka ayaw ng presidente natin na may mga batang nababasa lang para pumasok sa paaralan. Dapat ang focus nila mag-aral, hindi yung paano makapunta sa school sa mahirap na terrain. So, sa ganitong pamamaraan, naaayos natin yung buong community. Masisigurado natin na safe yung mga bata pag papasok sa school, tuyo silang makakarating sa paaralan. And at the same time, may sapat na mga silid paaralan para naman sa kanilang edukasyon. Sinabi na ng ating Pangulo, ang development kasi hindi dapat nakatupon lang o nakasentro sa mga city center or sa mga capital. Kailangan napupuntahan siya sa pinakamalalayo at pinakaliblib na pook katulad nitong lugar na to. Lahat yan bahagi ng community-driven development initiative ng DSWD in partnership with the province and the community itself. Ang difference kasi dito, yung komunidad ang pumipili ng proyekto na gusto nila. Sila rin nag-execute, sila nag-identify, sila nagpo-procure, and at the same time, may counterparting. Ibig sabihin, may taya yung komunidad. Ayan. Alam mo, itong programa na to, sa ilalim to ng DSWD Kalahi Seeds Yung programa na yan, ito yung community-based development program. So mismong mga residente, sila yung nag-identify, ito yung kailangan namin. Oh. Kasi sa common setup kasi, halimbawa, ikaw si congressman, magpa-flood control ako dyan kasi mas malaki yung kita ko dyan, no? Pero sa Kalahi Seeds, hindi po. Yung community mismo, sila yung magsasabi, ito yung kailangan namin. Halimbawa, tulay. Sila yung magpaplano, tutulong sila sa pagdidisenyo base sa kanilang pangangailangan. Isa po yan sa major accomplishments sa ilalim po ng Kalahi Seeds program ng DSWD. Isipin mo, ang laking tulong yung tulay na yan, ha? Sa mga kababayan natin, yung mga estudyante. Kasi biruin mo, papasok ka basa. Di ba? Hindi, okay na mabasa. Kung tangay ng alon, ng ilog, di ba? Okay na mabasa. Nakakatakot yung sitwasyon ng mga bata na yan. Pero, syempre, sa pangunguna ni PBBM, magagawa ng solusyon yung problema nila na yan. At hindi yan yung una. Marami ng tulay na napagawa dahil sa ganyang problema ng mga estudyante. Kasi kung totoo, siyempre, tinan mo, simple lang yung footbridge na steel footbridge, di ba? Hindi ka gagastos ng ilang milyon dyan Bakit hindi napansin? Bakit pinabayaan? Di ba? Ang daming perang nawala, ang daming perang ninakaw. Pero ito, simpleng tulay na marami makikinabang. At hinintay pa si PBBM Correct. para magawa yung tulay na yan. Di nga yata aabot ng 3 milyon yan. Oo. Diba? Sa bawat pagsikat ng araw,
Ikaw ay nandyan, tinig mong matatag, sa amin ay gabay, pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta, tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating wata.